Yun, good morning. Ito, meron tayo ko ditong meter. Ito ang isi-share natin ngayon. Ang model nito ay D522066. Yan. Ito yung kadalasang ginagamit din ng ating mga kasolarista sa kanilang mga setup kung paano i-read yung kanilang konsumo. Yan. Bali kung nakikita nyo dito, may dalawang klase yung power meter dito. Merong isang external, yung CT nya, yan, nakalabas. At yung isa naman ay yung tinatawag na built-in CT sensor o built-in current transformer. Yun yung nagsisense ng kuryente sa linya ng ating mga kuryente. Yan. So, ang connection niya ay ganito. Yan. Ito yung dalawang linya. Tapos, isi-shoot lang yung isang wire sa CT. So, yan. Nakabukas pa. Yan. Itong built-in CT na model ay nasa loob yung CT sensor niya. Tapos itong isa ay nasa labas. So, paano i-wire yan? Kunyari, ito yung dalawang linya ng ating kuryente. Yan, kunyari ito. Ayusin natin. Kunyari, ito yung dalawang linya ng kuryente. Yan. So, ang ginagawa lang dyan ay itong dalawang wire na ito magsusupply dito sa 1 and 2. Yan. Ito yung power supply terminal niya. Tapos, may butas dito kung nakikita nyo. Itong isa. Pero yung CT niya nasa labas. Tapos, itong isa, may butas dito. Same lang din. 1 and 2. Tapos, wala siyang external CT kasi nasa loob. So, for example, meron itong power supply, magtatap lang dito, papunta dito. So, yung isang linya natin dito sa line 1 or line outside ng ating kuryente, isi-shoot nyo lang dito. Yan, ganyan. Ganyan yung kanyang pagwa-wiring para magkaroon to ng reading. Tapos, magtatap kayo dito ng dalawang wire papunta dito. Yan. Yung isa naman, yung tanggalin natin to. Ang gamit naman nito ay, imbis na may external CT siya, ang gagawin, isi-shoot dito. Yung linya. Ganyan. Tapos, ganyan. Papunta sa load side na tong kanan. As ganun din, kukuha ng dalawang wire dito, papunta dito. Yan. So, saan to ginagamit? Itong isang external, kung kunyari, nakapix yung linya nyo, nakaganyan lang siya, wala na siyang way para mabanat papunta dito sa loob. Kumbaga, yung length niya ay fixed na. So, no choice kayo. Babaklasin yung linya nito. Kasi shoot nyo ganyan. Ganyan na siya. Kumbaga, kumbitin yung linya ng kuryente. Ang kawad ng kuryente. Kasi kapag ginanito mo, kunyari, sinut mo dyan. Kunyari, sinut mo ganyan. Tapos, hindi na siya aabot dun sa load niya. Yan. Ito ang gamit nung may external CT. Tsaka kung pwede mo din itong i-extend ng mga 5 meters, yan, pwede. Kunyari, malayo yung linya ng kuryente mo. Yan. Tapos yung isa, ito, kunyari, new installation, ayaw mong makalat, yan, shoot mo lang ganyan. Yan, ganyan.
kumbaga pwede mo pa siyang marerot or maiba ng kanyang cable routing. Tapos tsaka mo putulin yung kung hanggang saan aabot yung load mo. So ganun. Yan siya. Dalawang model kasi yung available, pero ang totoo niyan, pwede mo naman siyang buksan eh. Ito buksan mo, ipipisit mo lang dito eh, para may lock siya dito. Ipisit mo ganun. Ganun din sa kabila, para matanggal mo. Yan. Tapos ang laman yan, parehas lang ganito. Yan. Kung mapapansin nyo, meron ditong tube. Pwede mo kasing, kunyari, itong external CT, pwede mo siyang i-shoot sa loob yan. Tapos lagay mo dyan, para maging built-in CT na siya. Yan, ganyan lang. Patong mo lang dito. Yan. Tapos sa loob na yan. Tsaka may lock na ganun. So, meron ka ng built-in CT sensor. Ganun lang din yung nasa loob niyan. Yan. Kasi kung titignan natin yung price sa Shopee, nagre-range ng 500 to 700 eh. So, check natin sa Shopee. Pati ito. Yan. Yung built-in, yan, nasa 619 yung built-in, ang mahal. Parehas lang yan. Parehas lang yung price. So, kahit ano dyan yung bilhin nyo, ay okay lang. Pwede nyo siyang i-convert ng built-in. Yan, built-in. Yun yung butas. Sinut lang dun. So, yung external. Nakalabas. So, pag-order kayo ng ganito, safe. Kahit ano yung orderin yung model. Pwede nyo siyang i-convert ng built-in CT or external CT. Ito yung loob. Pakita uli na din. Ganyan lang siya. Pwede nyo siyang baklasin para gawing built-in or external CT. So, yun lang. Sana nakatulong tayo kahit sa munting paraan. Thank you. Hanggang sa muli. Bye-bye.